Salamat sa Panginoon sa gabing ito for um, um, unexpected. Amen. When when the seminar was being set in our church, in our main church, uh, we don't have any knowledge about what will happen to the seminar, and hindi rin po namin alam na magkakaroon ng seminar. Kasi nga, mid na ng December, and we are so busy with the activities in the church. Pagkatapos po nitong Disyembre, ay alam niyo naman, ang main church ay magkakaroon ng anniversary this coming January. Second week of January will be our 22nd anniversary ng church. Kaya, very busy rin kami. Marami kaming gustong gawin. At meron pa kami gift giving. Supposed to be, we have gift giving this coming December 24 for para po sa lahat ng aming mga miyembro, senior citizen, and also doon sa mga kapatiran namin kapuspalad. Pero marami pong nabago. Amen. Lahat ay pinagkakatiwala namin sa Diyos sapagkat wala kaming ibang naisin at layunin kundi masunod ang kalooban ng Panginoon sa aming buhay. We have plans, meron kami mga plano, pero kapag sinabi ng Diyos, stop, pag sinabi ng Diyos na kahit na nakaset na, pag sinabi ng Diyos na okay, move that, alisin yan, tanggalin yan. Kahit na minsan parang nakakasakit ng loob kasi matagal na pinaghandaan, matagal na inayos. Pero alam namin na may dakilang kalooban ng Diyos. That's why we remove, wala na po kaming gift giving this coming 24. Inalis na po namin. Actually, dapat ang 24 namin ay almost magdamag sana kami kasi ang balak namin ay morning will be regular worship service and then night time will be our gift giving service po. Pero lahat po yun ay inalis na po namin para po sa kapakanan ng kalooban ng Diyos. Kaya nung sinabi po ni Pastor Jong na, Pastor Manny, please tell to the workers and all our pastors we will have our pastor seminar and workers seminar this coming December 18, 19, and 20. Nagulat po ako. Kasi sabi ko, medyo medyo masyado na close. Pero wala kaming magagawa kundi, sige Pastor, sabihin po natin. Sabi niya, I will text Pastor Norman that he will come to Karanglan para maka-attend ng seminar. Sabi ko, okay, special to kasi galing sa Cebu. Tapos naalala ko agad si Sister Jack. Sabi niya sa akin kasi Sister Jack, nang huli silang dumalo sa church. Pastor, if magkaroon kayo ng schedule about the seminar, pag-aaral, sabihin mo ko para maka-attend din kami. Kaya sinabihan ko agad sila, walang kasubali kahit na umumayaw man sila, pumayag man sila, ano man sila, ay bahala na. Sabi ko, kung basta at least nasabihan ko sila, wala silang masasabi, hindi ko nasasabihin. And praise the Lord, they are here. Yung mga taga-Aurora, si Pastor Rajing, bigla ko sinabihan. Alam ko, masyadong busy rin ang schedule nila, Pastor Rajing. Sunod-sunod din ang schedule nila. Pero nung sinabi ko kay Pastor Rajing, meron tayong seminar this coming 18, 19, and 20. Ang sabi ni Pastor Rajing, sige Pastor, sabik na rin kami. Praise the Lord, salamat. At ganun ang niya. Tapos nung sinabihan din namin si Pastor Aloyda na may seminar tayo ng 18, 19, and 20, sabi niya, sasama ko po yung anak ko, bawal ang bata doon. Kasi hindi ka makakakonsentrate. Sasama ko po yung lakay ko. Sasama niya daw yung lakay niya. Sabi ko, pag nandun yung lakay mo, huwag mo papalabasin. Kasi importante, hindi kami bilang isang pastor, alam nyo, mahalaga kayong mga pastor, tayong mga pastor na may mga asawa, mahalaga yung asawa natin nakikinig din ng salita ng Diyos. Because if they will grow, they are the one who will help us in the ministry. Kapag hindi sila lumalago, sila rin ang magiging kalaban ng ating ministeryo. Tandaan nyo yan. Sila rin yung magiging persecutor natin. Why? Because they don't understand about the ministry that we have in the church. Pero kapag naramdaman nila, ay, ganun palang ginagawa ng asawa ko, ganun pala yung ministeryo na ginagampanan ng asawa ko, they are the one who will help you and support you in the ministry. Hallelujah. Kaya, salamat sa Diyos pag nakaranglan, salamat sa Panginoon. Tapos, alam nyo, hindi pa po doon natapos yung kwento na yan. Bakit? Kasi nung last minute, sabi niya, change mind. Maybe, tell to the workers only few. No, konti lang.
Maraming kasi no budget. Sabi niya, wala tayong budget. Sabi ko, patay. Nasabihan mo ng mga workers. Sabi naman ng mga workers, alam niyo, nagpasalamat ang mga workers. Nung sinabi namin hindi lahat makakasama, sabi ng mga workers, kasi alam ko, busy rin yung mga to masyado silang busy. Pasensya na po kayo, kasamihan po kasi ng miyembro namin sa main church, mga apostles. Apostoles. Mga apostoles po sila nakasentro sa mga apo. Kaya mga apostoles po sila. Kaya, nung sinabi nila hindi sila sasama, sabi ko, sige po, wala po akong magagawa kung hindi talaga kayo sasama. And then, tapos, nung malapit na kaming umalis, sabi nila, Pastor, magbibigay na lang kami ng contribution para hindi na kami sasama. Sinabi ko sa meeting, hindi ko kailangan ng contribution nyo, ang kailangan ko yung presensya nyo. Amen. Sabi naman nila, hindi Pastor, talaga hindi kami ako. Sige, ilagay nyo na dyan yung contribution. Kasi ayaw na nila sumama, di tanggapin ko na yung contribution, di ba? Kaysa naman, wala pa silang contribution. Tinanggap ko yung contribution para po may budget po tayo. Tapos, nung bandang huli po, nung malapit na kami umalis, naku, nag-change mind sila. Sama na kami, Pastor. Sama na kami, Pastor. Sabi namin, paano pagkakasyahin to? Kasi siyempre lahat sila nagsamahan na. At alam niyo naman ang mga worker namin, kapag sumasama sa seminar, kasama po ang bahay. Yung ang dami nilang gamit. Opo, nakita ko sabi ko, yung lamesa namin doon sa kitchen, punong-puno ng gamit. Wala pa na yung gamit, sabi ko. Kay Brother Michael lang, di na kami kasya. Tapos may gamit pa. So, nagkasya sa awa ng Diyos, nakapunta po kami dito. And one of our church members really, kumbaga, pinalend sa amin yung ban nila. Pastor, sabi kasi ng asawa niya yung asawa ng kapatiran natin, Pastor, basta't kailangan mo ang ban at wala siyang biyahe, dalhin mo kahit saan ka pumunta. So, dinala ko yung ban. Ay, hindi ko dinala. Dinala ako ng ban. Mahirap pagdadali mo yun, no? Bigat-bigat. So, gamit namin yung van at masaya po kami na nakapunta kami dito. Isa pang sorpresa, ito. Na magtuturo po ako. Because this is not really kasi ang sabi ko po kay Pastor, uupo kaming mga pastor at makikinig. Amen. Kasi kailangan natin makinig. Pero, katulad ng narinig nyo kanina, maybe Pastor Manny will explain to you later on tonight. Habang nag-explain po siya at nag-interpret po ako, parang wala naman sa plano yan. Hanggang bukas pa po ako ng gabi, di ba? Sabi ko, Lord, alam ko, may gagawin ka na naman na very, na hindi namin mamamalayan na gagawin. And then, I really thank the Lord because what I can share to you is what I have learned from Him also, from the Holy Spirit. Because, alam ko po na tayong lahat ng mga pastor, we study about the Word of God when we prepare our sermons, when we prepare our Bible study, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. At alam ko po na marumduman ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos. But I really thank the Lord because I have in my ministry, Pastor John. Pastor John is not perfect. But Pastor John, isa siya sa mga lingkod ng Panginoon na biniyayaan ng Diyos to understand the Word of God. And as he understand the Word of God, he shared it to the church ng Philippine Holy Joy. At kapag nagpapaliwanag po siya ng salita ng Diyos, bagamat ako ay interpreter po niya, of course, kapag interpreter ka, hindi mo naintindihan ang salita, yung ini-interpret mo, it's really very hard for you to interpret it. Hindi mo ito magiging madali na ma-interpret kasi hindi mo naintindihan yung sinasabi niya. Lalo na kung contradict yung puso mo, yung isip mo, bakit ganon? Hindi ito yung ganitong napag-aralan ko, hindi ito yung sa kaunawaan ko. But I really thank the Lord when I interpret Pastor John in his teaching, ipinapasa ng Panginoon sa akin kung ano yung naintindihan niya sa salita ng Diyos. Doon ako nagpapasalamat. Bakit? Kasi bagamat kapag nagpapaliwanag ako, hindi katulad ng pagpapaliwanag niya. But the most important thing, our church members in main church, amin po ba? Kung hindi nila naintindihan kay Pastor John, they will try to understand it through me, sa pamamagitan ko. Kasi, alam ko, di ba, tayong mga tao, meron tayong iba't ibang klase ng pagpapaliwanag. Amen? As we understand the Word of God, kung ito yung naintindihan mo, sabi nga mahalaga, ma-share mo yung salita ng Diyos.
Kasi kapag na-share mo yung salita ng Diyos na narinig mo, ibig sabihin, naintindihan mo. Amen? Kasi kapag hindi mo ito kayang i-share, it means hindi mo ito naintindihan kayang katitin. Hindi naman kailangan may paliwanag mo ito ayon sa pagpapaliwanag nung iyong napakinggan. Amen? But the most important thing, you have learned it and you understand it. And the Holy Spirit reminds you about the truth that you have learned from God. Amen? Kaya, yun yung isang bagay na siguro masasabi ko, wow, thank you Lord, kasi sabi ko, Lord, iba talaga ang church namin. Bagamat, ang church natin hindi perfect. No, alam niyo yan na from the very start, our church started with the Berea Academy. Amen. Berea Academy, I teach Berea Academy for, hindi ako nagkakamali, I think for 7 years to 9 years, na tinuro ko po ang Berea Academy. Nag-aaral ako, nagpupunta pa ako sa Korea para extra knowledge about the Berea Academy. Pero, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi masama ang Berea Academy. Pero, kulang. Amen po ba? At masyado tayong tinali ni Berea Academy for 52 teaching. Na hindi natin namalayan na mas marami pa palang teaching na ibinibigay po. Tandaan po natin, kung ang inasal may unlimited rice, ang Bible may unlimited teaching. Hindi siya natatapos. Amen. Kayong mga pastor, tayong mga pastor, kayong mga lingkod ng Panginoon, ilang beses niya na ipinangaral ng Matthew 4:4. Pero pag pinapangaral mo yan, iba-iba. Iba-iba. Bakit? May ginagawa ang Diyos sa atin. You! Di ba sabi nga, kaya nga di ba, God's goodness and God's faithfulness is like, di ba sabi niya doon, you every morning. Amen. Kaya, yun yung pinakamahalaga sa atin. And then, hindi tayo natapos sa Berea Academy. Dumating ang mga Chinese. Sinakop tayo ng China. Praise the Lord. Patapos tayo sa movie ng Korea, sinakop tayo ng China, di ba? Amen? Nung sinakop tayo, mas masakit yung sakop ng China sa atin. Amen? Kahit ngayon, di ba? Yung pagsakop sa atin ng China, masakit. Nung sinakop tayo ng China, gusto tayong paluwain ng dugo. Pasukahin ng dugo. I think Sister Jack, hindi naranasan yun eh. Kasi medyo ano na sila doon. Parang, naka-attend ba kayo? Pina-attend kayo. Buti na lang di kayo umattend. Okay. So, ganoon ang ginawa sa atin, di ba? They want us to, di ba? Si Pastor Norman, talagang gusto niya sumuka ng dugo. Amen? Kasi alam namin, kapag sumuka kami ng dugo, all our old self has been gone. Wala kami ibang ninanasa, kundi maalis yung lumang pagkatao dito sa puso namin, sa buhay namin. At alam ko, kapag sumuka ka ng dugo, ito na yung dugo. Ito na yung sinasabi sa Hebrews chapter 13, verse 4, di ba? Na hindi pa ang pakikipagbuno at pakikipagbaka ninyo hindi pa umaabot sa pagganap ng dugo. Oh, amen. So, sinasabi ba, nakasuka ka ba? Pastor Arcel. Pastor Arcel, nakasuka ka? Naiyak ka. And then, buti nga kayo ganun eh. Oh, tapos, sabi sa akin ni Pastor John, Pastor Manny, you will go to Iloilo. And then I went to Iloilo. Pagdating ko sa Iloilo, ganun pa rin ang subject. Amen. Nakarating na ako sa mga taga Iloilo, pero ang kailangang topic pa rin ay pasukahin ako ng dugo. Amen. So, sinama nila ako, sinakay na ako nilang aeroplano. Pinasarap naman nila ako, di ba? Sinakay na ako ng aeroplano, pero ang gagawin ko lang talaga sa Iloilo, sumukan ng dugo. But praise the Lord. Amen po ba? No, siguro sa biyaya ng Panginoon nakasuka ako. Amen. Pero hindi TV. Amen. Pero talagang sumuka, kahit pa paano. Amen. Kinento mo nga yan sa mga church members, within 8 hours, pinag-pray nila ako. Ikaw ba naman ang sumigaw, di ba dudugutong lalamunan? So, ganun ang nangyari. And then afterwards, ang sabi sa akin ni Pastor John, hindi pa nakontento si Pastor John sa akin, masyado akong bugbog. Kumbaga parang sabi ni Pastor John sa akin, Pastor Manny, prepare your passport. Sabi ko, why? Saan ako pupunta? You will go to China. Wow, China. Gusto ako, excited naman. Excited ako pumunta ng China. Pero ang gagawin ko lang talaga doon, sumuka lang. Tapos, di ba, nangyari, pandemic, di ba? Pandemic. So, hindi na kami natuloy. Amen. Pumunta rito si Pastor John sa Paranglan.
hinatid ni Pastor Oliver, amen. Tapos, isang araw, 15, amen, 15, lumipad papuntang Korea, 3 taon siya sa Korea, iniwan kami. Iniwan tayo lahat. Amen? So, 3 taon siya doon. I think, sabi sa amin ni Pastor John, it is the way of the Lord for him to be renewed. So, wala siyang church, hindi siya nag-church, walang prayer, amen, as in, walang reading the Bible, walang fellowship, kasi di ba, bawal ang fellowship eh. Amen po ba? Wala talaga, as in, wala. So, sa pamamagitan, tinuruan siya ng Panginoon sa Word of God. So, nakalimutan na sinusukan ng dugo. Amen. Nung bumalik si Pastor sa Manila, right after that one, right after 3 years na bumalik siya sa Manila, eto na ang dala-dala niya sa amin. You have the devil in your life. Lahat ng mga mananampalataya, nasa atin ang diablo. Tapos ito na. Sabi ko, iba na po. Baka iba na susukan namin dito. Amen. Kasi hindi ko maintindihan, di ba, why is it na meron akong diablo? Why is it I have the sin? Bakit ako may kasalanan? And then, napag-usapan yung old self, di ba? Tomorrow night, di ba? Pag-usapan natin yung old self. So, yun ang binasi niya. Sabi ko, Lord, iba to. But let me understand everything. Let me be it in clear, sabi ko ganyan. Kasi baka dumating ang araw, hindi ko siya maintindihan, iwanan ko siya. Pero kapag naintindihan ko siya, i-absorb ko ito bilang pagpapala ng Panginoon. And praise the Lord, naintindihan ko. Amen po ba? Naintindihan ko mabuti na the reason why Christians, tayo mga mananampalataya, kahit na mananampalataya na tayo, meron pa rin deep inside that is secrets. Amen? Mananampalataya na tayo, pero nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Supposed to be, hindi dapat. Mananampalataya na tayo, pero nawawala pa rin tayo sa paglilingkod. Hindi dapat. Why? Because the devil is inside us. Why? Why the devil is inside us? He tried to rule our old self. Amen? Outside, sa labas natin, mananampalataya tayo. Gusto natin maglingkod. Pero sa loob, meron siyang stronghold. Meron siyang pinangahawakan. Amen? Kaya, habang ito ay pag-aari niya sa atin sa loob natin, hindi niya tayo lulubayan. Kaya, our Christian life became so worst. Amen? Nagiging malubha yung kalalagayan ng bawat sa atin. Why? Because the devil is trying to control us. That's why there are pastors, may mga pastors na nagre-rebelde, may mga church members na umaalis sa church. Amen po ba? Ayaw maglingkod sa church. Nilalabanan ng pastor. Amen. Bakit? Kasi the devil is trying to hold upon them. At nung itinuro niya sa amin ng Logos, about Logos, kasi alam ko po, in the Berea, sa Berea po, malaking first portion ng pinag-aaralan natin is about Logos. Amen po ba? But, even though we try to study about Logos, hindi ko talaga ito natutunan ng katulad ng natutunan ko ngayon. Amen. Please open your Bible to John chapter 1. Amen. John chapter 1, verse 1. Hanggang po verse 18. So medyo mahaba po ito, pero pagpasensyaan niyo na po. Kasi ganito po naramdaman at naranasan yung Logos. Nang pasimula siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ang sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ang lumiliwanag sa kadiliman, at ito hindi napag-unawa ng kadiliman. Naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos, na ang kanyang pangalan ay Juan. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw, upang sa pamamagitan niya ay magsasampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi po parito upang kanyang patotohanan ng ilaw.
Nagkaroon ng tunay na ilaw sa makatuwid bagay, ang ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Tatapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap at pinagkalooban niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, ang mga nagsasampalataya sa kanyang pangalan na ang pinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. At nagkatawang tao ang Verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kalwalatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Pinatotohanan ni Juan at sumigaw na nagsasabi, ito yung aking sinasabi, ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin, sapagkat siya'y una sa akin, sapagkat sa kanya kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat at biyaya sa biyaya, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Amen. John chapter 1 verse 1. It is really our first time that we understand about Logos. Wala po tayong makikitang libro, aklat sa Biblia that explains about Logos. Only John. Amen? Makita natin sa buhay ng bawat sa atin, pinalalago yung pananampalataya natin. Of course, we need to accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Sapagkat sa pamamagitan nito'y magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Yung Panginoong Jesucristo, ini-introduce sa atin sapagkat sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Of course, nung tayo po'y nanampalataya sa Panginoon, tandang-tanda ko po yung isinir sa akin na walang pangalan sa sinong ng langit sa ikaliligtas ng lahat, kundi ang pangalan ni Jesus. Amen? Acts chapter 4, verse 12. Amen. Ginagamit yan lagi sa evangelism. Pero, tignan niyo po mga minamahal ko na pag sa loob ng church, sa loob ng iglesia, hindi po lahat lumalago sa pananampalataya. At dumarating sa pagkakataon, nanlalamig. Dumarating sa pagkakataon na maraming mananampalataya, nilalayuan yung paglilingkod at pananampalataya nila sa Panginoon. Amen? And there's really a big question. Why? Because if we will try to understand about the Word of God, in the book of Acts, when they have learned about the faith in Jesus Christ, nung naintindihan na po nila, when the church started in the book of Acts, wala po kayong makikita sa mga mananampalataya na tumalikod, nanlamig, wala po. When they started, alam niyo po ba, nung sila'y nag-umpisa sa paglilingkod, pag binasa natin ng Acts chapter 4, they gave all their possessions at the feet of the apostles. Amen? Wala, sabi doon, pag binasa natin ng book of Acts chapter 4, walang sino mang mananampalataya, ang sarili nila ang kanilang pag-aari. Sapagkat pantay-pantay itong hinahati sa mga mananampalataya. The question is, makakakita pa kaya tayo ng ganitong church ngayon? Meron bang iglesia ngayon? May alam po ba kayong church na pantay-pantay ang lahat ng mga mananampalataya? Na ang hawak nitong isang nakaputi, 500. Ang hawak nitong isang black, 500 din. Pantay-pantay. Wala. Amen? Magbukasan tayo ng pitaka, iba-iba ang laman ng pitaka natin. Amen? Totoo. Kasi bakit? Hindi ganun tayo kalalim. Hindi ganun kalawak yung paunawa natin sa pananampalataya na meron tayo. That is the reason why Ananias and Sapphira died. Bakit? Kasi isa sila sa mga mananampalatayang hindi nakaunawa sa tunay na kalooban ng Diyos sa church. Hallelujah. At kumbaga, sa totoo lang po, sa ngayon, kaya malayo pa tayo doon sa tinatawag na true church. Totoong iglesia.
Kaya, naintindihan ko ngayon, yung sa church namin, na walang kami ng gift giving, sabi ni Pastor sa amin, instead na magkaroon kayo, kasi yearly po kasi lahat ng family, binibigyan namin talaga yun ng gift, para yung kakailanganin nila, at least kahit pa paano, meron silang makakain. Ang sabi ni Pastor sa amin ngayon, instead na kayo ang tatanggap, kayo ang magbigay. Sa lahat ng nangangailangan, kayo ang magbigay. Siyempre, sa mga kaisipan ng mga miyembro namin, bakit kami? Nangangailangan din naman kami. Oo, may mga ganyan, kahit worker eh. Oo, may narinig ako ngayon, bakit sila lang nagmanangangailangan? Bakit sila ba may mga worker natin, talikod din yan tumira eh. So, gano'n ang nangyari. Amen. So, gusto nila akong encourage na, Pastor, may bumabay ka dyan, sabi niya, kailangan ko gano'n. Sabi ko, kailangan tayong magpasako. Amen. So, now I understand, sabi ko, Lord, tama. Kung talagang yun ang kalooban ng Diyos na tinuturuan mo kami kung paano magbigay. Kung tinuturuan mo kami na mas maganda, di ba? Di ba ang sabi nga ng salita ng Diyos sa Book of Acts, chapter 20, verse 35, it is better to give than to receive. Amen? Di ba, Brother Michael? Drum set, di ba? Amen. Totoo yung, sabi ko, Lord, okay, ito yung plano ng Panginoon sa amin. That's why, last Sunday, last Lord's Day, kahapon po, in-announce ko na sa kanila that this coming Lord's Day, lahat ng special offering will be proceed to Cambodia. Amen. Na talaga ibibigay namin to sa Cambodia at bahala na po yung pastor sa Cambodia na magbigay sa mga kapuspalad. Sila naman po yung makinabang doon sa mga ibibigay sa loob ng iglesia. Kaya sabi ko, Lord, marami akong natututunan ngayon. Even though I was really, kumbaga kahit ako matagal na akong pastor. Pero sabi ko, Pastor, ginagamit mo si Pastor Chong. Kasi ako parang against din ako eh. Sa totoo lang, aminin ko na po sa inyo. Parang hindi ko rin nagustuhan yung kanyang plano. But later on, the Lord let me understand everything. Tinuruan ako ng Panginoon, kaya ginagawa niya yan, ito ang paliwanag. At nakita ko naman na lumalim ako. Sabi ko, Lord, salamat. Kasi patawarin mo kami kung bigla kami, di ba? Kahit pa paano, kasi ako, nagplano ko, gusto kong gawin ng ganito. Amen. At salamat sa Diyos, mayroon na nag-shoulder sa taga-Putlan. Praise God. Amen. Meron nang sasagot. Amen. Pero kailangan lang talaga pakiusap namin, every churches, we have to take care of all things in the church. Kasi hindi natin yan pag-aari. Pag-aari yan ng Panginoon. Kapag iningatan natin yan, parang iningatan natin ang pag-aari ng Diyos. Amen. Kaya pag pinabayaan natin yan, parang pinabayaan din natin ang pag-aari ng Diyos. Hallelujah. Kaya as much as possible, kung ano man ang nasa loob ng iglesia, sabi ko nga sa inyo, kapag may nakita kayong nakasaksak na electric fan na tumaanda, hindi na kailangan utusan ng pastor na patayin mo yan. Hindi. Ikaw mismo, alam mo, pag-aari ito ng Panginoon, kailangan mo ingatan, patayin ko yan. Hallelujah. Kung makikita mo na may nakakalat na pinggan, durara naman yung nakatira sa church na ito. Amen. Nakita mo na nakakalat, ikaw ang nakakita, ikaw ang tumampot, at ikaw ang bukas. Amen? Ganon din, pag nakita mo yung church na marumi, amen po ba? Hindi mo na kailangan sa, napakatugit naman si Sister Daisy, nakatira sila sa church, hindi naman lang dyan. Hindi, kailangan. Di ba? Amen? Ikaw maglinis ng church. Kasi, alam mo na ito ay hindi pag-aari ng isang tao, kundi pag-aari ng ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabi ko, Panginoon, salamat kasi tinuruan mo kami na mas lalong umusay at mas lalong maunawaan ang lahat ng bagay. Alam niyo kung bakit ko pinikwento ang bagay nito? Because Logos is very important for us. Nung sinabi ng Panginoon, ang tanging layunin po ng John chapter 1 is to introduce Logos to us. Because none of the people, di ba sabi niya nga po, He went to His own. Actually, yung sinabi ng Panginoon na ito'y, sabi niya doon sa verse 11, di ba sabi niya, siya'y naparito sa sariling kanya. Amin po ba? Of course, kapag tinignan po natin physically, pag sinabi po, siya'y naparito sa sariling kanya, okay, ang iisipin natin kagad, Israel. Amin po ba?
Pero sa totoo lang, sino ngayon ang tunay na pag-aari ni Kristo? Church. Hindi na po Israel lang. Amen po ba? Tayo na mismo yung sarili niyang pag-aari. Amen po ba? Ang nakalulungkot, even the church cannot accept the truth. Cannot accept the Logos. Amen po ba? Why? Because now church is trying to look something that is really, amen, ang magandang teaching, malalim na teaching, amen po ba? Kaya naghanap sila ng isang powerful preacher, isang preacher. Hindi kailangan ng powerful preacher. Dahil hindi kinakailangan ng isang powerful preacher. Ang kailangan natin, the power of the Word of God. Yung salita ng Diyos. Kailangan maintindihan mo yung salita ng Diyos. Kasi tayo, hindi lang po ito sa mga pastors, hindi lang ito sa mga workers, even you as a member of the church, you need to accept and you need to experience the power of the Word of God. Because if you accept and you accepted and you receive the power of the Word of God, ikaw mismo, kahit walang sabihin sa'yo, magbago ka, mababago ka. Why? Kasi lungaling ka, naintindihan mo yung salita ng Diyos. This is really the Word of God. Kaya yung mga mananampalataya noon, kaya sinabi sa'yo, napakalayo ng church ngayon sa church noon. Kasi nung tinanggap nila yung Panginoong Jesus, nung sila'y tumanggap sa ating Panginoon, it's really different. I am willing to give it for the Lord. Amen? Hindi sila nagdalawang isip. Sa totoo lang, hindi naman masama si Ananias at saka si Sapphira eh. Why? Because they give the money. Ang problema, binawasan. Tama ba mali? Hindi naman nila sinabi, wala kami pinagbentahan. Ang tanong ni Pedro kay Sapphira, totoo ba na yan lang ang napagbentahan niyo? Di ba? Ang sabi niya, opo, yun lang po talaga ang napagbentahan namin. O sige, ayan o, yung papapasok lang, yung naglibing sa asawa mo, dumarating, ikaw na susunod. And then she died. Amen? Basahin niyo po yun. From that time, lahat ng mga mananampalataya nagkaroon ng matinding takot sa Diyos. Dahil hindi nagbibiro ang Diyos. Kaya, kung titignan po natin dito, napakasakit na now is really the time when the Lord wants to reveal. Diba sabi kanina, natutuwa ako sa Panginoon kanina, sinabi niya, everything that is the truth in God is in secret. Sino lang daw makakaalam ng sikreto niyo? Yung willing. Amen? Sa Tagalog po, kapag ang puso mo handang tumanggap ng sikreto na yon ng Panginoon, irakayag sa iyo ng Diyos. Pero kapag ikaw ay sarado, kahit na ang isang preacher dito ay magsisigaw, kapag sarado ka, hindi yan i-reveal ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, hindi si pastor ang magre-reveal sa iyo ng salita. It is God who will reveal to you the Word. Amen? Ang Diyos ang mismo magre-reveal sa iyo. Amen? Huwag mong hintayin yung sigaw, huwag mong hintayin yung isang mighty preacher that will open. Magaling siyang mga hindi. Dahil naniniwala ko kahit isang simpleng salita lang na marinig mo, kapag nangusap sa iyo ang Diyos, you will really totally change. Magugulat ang iba, ano nangyari sa kanya? Why? Because he accepted the Word. Amen? Kaya, nung sinabi ng Panginoon dito na naparoon siya sa kanyang sariling kanya, pero siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Sabi ko, Lord, mahirap dumating ang pagkakataong ito na sa iglesia namin, sa church namin, hindi ka tatanggapin. Isa lang ang pamamaraan kung bakit hindi natin tatanggapin. We do not understand it. Hindi natin siya maintindihan. Nung sinabi ng Panginoon dito, alam niyo po, napakalawak po kasi ng pag-aaral tungkol sa Logos. Amen. When yung mga mananampalatayang matagal na nagmula pa sa ibang mga church, sa totoo lang po, hindi po masyadong binabanggit ang Logos sa ibang church. Alam niyo po kung sinong binabanggit nila? Rema. Amen. Yung mga mananampalataya dito na walang kaalam-alam about the Greek word and about the Hebrew word, ang ibig sabihin po ng rema, spoken word. Amen. Yung ibig sabihin po nito, sabi ng mga pastor, kung ano yung sinabi ng Biblia, kailangan ng panalingan. I think which is really good. Amen po ba? Kaya lang, ang nagkakaroon ng problema dito,
Even though this is really spoken word, the Christians, even the believers, they choose. Namimili sila, ito tatanggapin ko, medyo masarap-sarap ito. Amen? Ito, medyo una kasi hindi ko pa yung kaya. Amen? Kaya tingnan mo sa church, merong nagtatides, merong hindi. Amen? Bakit? Kasi spoken word sila eh. Rema, hindi ko pa kaya. Kaya, hindi mo na yan tatanggapin. Hallelujah. Yung iba, kapag sinabi mo sa kanila na, you are the temple of the Holy Spirit, you should not destroy this temple. Tama? Amen po ba? Siyempre, kapag sinabi, do not destroy this temple, ang tinitira mo na noon, ang pinupunto mo noon is about the vices who destroy your temple. Tama? Sandali. Hindi ko kaya yan. Hindi ko pa kaya iwanan. Because they believe only and accepted Rema. Pero pag sinabing logos, amen po ba? When you said, you will receive, and you want to receive logos, whatever things, kahit na anumang ihayag ng salita ng Diyos, because you're accepting God Himself. Di po ba? Kasi yung Diyos na mismo yung tinatanggap mo sa buhay mo. Kaya kung tinanggap mo yung Diyos sa buhay mo, whatever His will, whatever your will is, di ba, anong turo sa atin sa panalangin ng Panginoon? Lord, mangyari ang kalooban mo, hindi ang kalooban mo. Sundin nawa ang kalooban mo, hindi ang kalooban mo. Amen? Because that is the word. That is really, nung simula tayo maging mananampalataya, sa ayaw at sa gusto nyo, that is our motto. Not our will, but let the will be done. God, the will of God be done in our lives. Hindi na yung kalooban natin na masusunod, kundi ang kalooban ng Diyos. Motto natin yan. Amen? Pero ilan ang may motto niya sa church? Amen? Kahit na sinasabi ng mga mananampalataya, Panginoon, ang kalooban mong masunod. Pero sino talaga nasusunod? Sa bibig, kalooban ng Diyos. Pero sa gawa, kalooban ng tao. Kalooban ng mananampalataya. Amen? Yun yung sinasabi natin. It means, church, do not just, wag natin hayaan na ang tatanggapin lang natin, spoken word. Why? Because even in the Bible, alam niyo po sa Biblia, meron po tinatawag na, di ba, buksan nga po natin, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. 1 Thessalonians 2:13. Sabay-sabay po tayo. Dahil naman dito ay nagpapasalamat na walang batid sa Diyos na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa makatuwid bagay ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salitaan ng mga tao kundi ayon sa katotohanan, salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisimpalataya. Ibig sabihin, sabi niya po sa Pablo dito, because he's trying to encourage, he's trying to, ang tawag dito, to please, amen po ba, the ears of the Christians in Thessalonians. Nakakahanga yung mga taga-Thessalonica. Bakit? Kapag nakikinig daw sila ng salita ng Diyos, anong sabi? Tinatanggap nila yung salita ng Diyos. Hindi salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Tama? Amen. Pero tandaan po natin, this word of God is only pertain, ito'y tumutukoy lamang sa mga taga-Thessalonica. Tanungin natin ang sarili natin. Sa mga church ba, 100% nangyayari na kapag sila'y nakinig ng sermon, tinatanggap nila ito bilang salita ng Diyos o salita ng tao? 100% ba na tinatanggap nila bilang salita ng Diyos? Yan ang nangyayaring problema ngayon sa loob ng church. So, ibig sabihin, nakinig sila ng spoken word, but they resist it. Amen to ba? Sabi nga maraming mga mananampalataya, meron silang setting ground. Lord, hanggang dito lang ako maglilingkod sa iyo. Pagka lumagpas dito, medyo hindi ko na kaya. Pero tandaan natin, kung tayo maglilingkod sa Panginoon, bukas na yung lahat. Kung ano man ang sabihin sa atin ng Panginoon, kung ano man ang iutos sa atin ng Panginoon, Lord, here I am, send me. And here I am, I will obey you. Tama?
Pero hindi yan ang madalas na nangyayari sa mga mananampalataya. That is really the problem. That's why I'm trying to seek, sabi ko nga, Lord, kailangan kong mahanap yung solusyon. Amin po ba? Because lahat ng mga pastors, isa lang ang problema natin. Pare-pare ang problema natin. Yung mga miyembro natin matitigas sa ulo. Tama? Hindi na natin inintindi yung mga sumusunod. Oh, praise the Lord. Amen. Hindi na natin sila pinipraise. Amen. Hindi na natin sila binabate or something ano. Sabi nga ng mga makamundo, baka mausog. Kaya hindi mo na binabate yung mga naglilingkod. Oh, huwag mo na pasalamatan. Bakit? Kasi ang reward din na galing sa langit. Pero may problema tayo eh. Yung mga titigas sa ulo. Yung ayaw sumunod. Na kahit na anong gawin mong pasuyo. Amen? Kahit na anong gawin nilang marinig na salita ng Diyos, hindi talaga gumagawa. Amen? Hindi sila masaya. They cannot experience, amen po ba, what those people have experienced. Bakit yung iba naglilingkod? Bakit yung iba gumagawa sa iglesia? Kahit walang bayad, kahit walang nag-uutos, kahit... Bakit? Ibig sabihin ba nito, sa loob ng iglesia, hindi lahat mananampalataya? Papayag kaya ang mga church members natin na sabihin na, dito, hindi lahat kayo mananampalataya. Hello, grabe naman si pastor. Judgmental. Totoo, di ba? Kasi naniniwala ko that everyone who come to the church, they believe there are believers. Amen? But the problem is, katulad ng kung pinag-aaralan natin ngayon, they only accept the Word of God. Kaya sila, takot sila kapag nandiyan ang pastor. Amen? Nandiyan na si pastor. Ano yung mga worker natin, kahit matatanda na yan, ganyan yung mga pagka nakita si pastor, ay, dito mo ito natatakot na pag nandiyan si pastor. Ano ba si pastor? No? Ituloy po. Di ba? Usual na. Bakit? Isa lang ang katatakutan natin sa iglesia. And that is God. Ang Diyos lamang ang dapat natin katakutan. Dahil siya lang po yung tunay na pinaglilingkuran natin. Siya lang yung hinahangad natin na, amin po ba? Good evening, Angel. Siya lamang yung hinahangad natin na talagang i-please sa buhay ng bawat sa atin. Kaya dito, sa binasa namin talata in John, amin po ba? Even John, sabi ni John, sabi niya, di ba, sabi ng aklat ng Juan, may dumating na isa, and which is John the Baptist. But he said, I am not the light. I came here to testify about the light. Who is the light? He's the Logos. Which means, if you don't have the Logos, you don't have light. Amen? And sabi doon, the light is the life. Kaya kung wala ka rin Logos, wala kang life. Kaya ngayon maintindihan natin kung bakit maraming church members natin sa loob ng iglesia walang buhay, walang liwanag. Why? It is not because they don't have Word of God. Kasi nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Anong wala sa kanila? Yung Logos. Absent. Because if you are yearning to have light, kung gusto natin ng ilaw, amen po ba? Kanina, di ba, kami ni Brother Pastor Norman, sabi, Pastor Norman, parang may lumilipad na ilaw. Kasi mula dito, sinusundan ko eh, parang mataas yung, mataas yung headlight. Kaya lang, nagtataka kami, sasakyan ba ni Pastor yun, naalis na siya pupunta. Kaya sinundan ko pupunta doon. Pero yung light na pupunta dito sa may bintana, pupunta naman dito. Pastor, sabi niya na dito, pupunta dyan dito, nandito na. Nung pumasok, sister niya, nakagano'n na naman yung pera, tapos yun. Amen? Sister niya pala yung papasok. Hallelujah. Dito, di ba, John chapter 1. John chapter 1. Sino yung gustong introduce? Sino yung gustong ipakilala? It is not John. Amen po ba? Actually, isang beses lang in-speak ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen po ba? But, from the very first start, doon mula sa umpisa ng talata po, ng kabanata po na yun, John wants to explain about the Logos. Dahil walang nakakakilala sa Kanya. Walang tumatanggap sa Kanya. Amen? That even though these Logos became men, nagkataong tao.
Pero hindi pa rin siya tinanggap. They rejected him. But this is Logos. Kaya nga kanina, di ba, habang nag-aaral tayo about Trinity, sabi ko, Lord, totoo naman eh. Nahirapan kami bilang tao. Paano mo pag-aisahin ng tatlo? Sa iwan sa gusto mo, 1, 2, 3. Hindi yan magiging isa. Pag sinabi mong Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi yan pwede maging isa. Tatlo pa rin ang isip natin. Kaya maraming mananampalataya sa atin, alam ang Trinity, pero hindi naniniwala sa Trinity in one God. Tatlo pa rin ang pinaniniwalaan. Kaya, pag nananalangin sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta na a-address. Ama naming Diyos na nasa langit, Panginoon, banal na Espiritu, ikayo na po. Di ba? Kasi baka magkamali ako, di mas maganda, lahatin mo na, Ama, Panginoong Jesus. Amin po ba? Isbanggitin mo na rin ang banal na Espiritu. Amin, kasi di ba? Amen. Aminin niyo yan. Hallelujah. Kaya iba mga mananalangin, Ama namin nasa langit, tulungan mo po kami, Lord. Spirit, Holy Spirit. Amen. Kasi nga, baka magselos yung banal na Espiritu. Baka magselos yung Amen po ba? Tama? Kasi nga hindi nila, sa totoo lang, that is really a big problem in the church. Don't worry. Nawala na tayo. Ay, ito, ayaw na ng mic. Yung ano na yan. Amen. Huwag tayong mag-alala. Because we have Trinity, one God. Amen po ba? Kaya kanina na-explain sa atin, hindi natin naiintindihan na Jesus is Jehovah and Jehovah is Jesus. Amen? Kasi, sa totoo lang, kahit mga pastors, lalabanan kayo ng mga yan. Na si Jehovah ay ang Diyos na kinikilala sa lumang tipan, as Jesus ang Diyos na kinikilala sa bagong tipan. Ibig sabihin, yung Diyos nila nagbabago. Kasi, yung Diyos nila sa lumang tipan, iba. Yung Diyos nila sa bagong tipan, iba. Amen po ba? Pero, ngayon naintindihan natin mabuti, na yung pangalan ni Jesus, yes, His name is Jesus. Pero ang ibig sabihin nun, Jehovah is my salvation. Which means, from His name, He also have the name, Jehovah. Kaya kung ibabalik mo ngayon si Jesus doon sa lumang tipan, ang magsasabi natin, Jehovah is Christ. Naintindihan po? Sabi ko, Lord, oo nga, ano na to, medyo mababaw na malalim, pero naintindihan na namin mabuti na kahit na, kaya kapag sinabi natin, Ama, tulungan mo kami, ikaw ang gumabay sa amin. You also call Jesus, you also call the Holy Spirit. Because we have only one God. Amen? Kung halimbawa ikaw ay tumatawag, Panginoong Jesus, kayo na po ang bahala sa amin. Hayaan mo, nagabayan mo kami sa lahat. It is also you are calling God the Father. Why? Because lahat ng kapamahalan ibinigay kay Jesus. Amen po ba? Everything is very clear. Wag na tayo ngayon magmalabo ng ating pananampalataya, ng paglilingkod natin, kaunawaan natin sa salita ng Diyos. Ang kailangan talaga natin ngayon, the most important thing is, you have Logos in your life. Because bakit? Kasi siya yung pasimula. Everything started in that Logos. Kaya sabi doon, di ba? In the beginning was the Logos, and the Logos was with God, and the Logos is God. Ginamit ko po ang Logos, pero sa binabasa natin talata, verbo, salita. Pero kapag tinignan po natin ang salitang Griego, sinalin po yan sa salitang Logos. Sino daw yung nasa pasimula? It is Logos. Sino yung Logos? Diyos. Kaya, kung tatanggapin natin ang Logos, it is accepting God to move in your life. Hindi natin kilala si Logos. Pero ang ginawa po ni Logos, nagkatawang tao. Amen po ba? That's why the body of Christ is the Logos. Who is Logos? What happened to the Logos? When he became man, nung siya po'y nagkatawang tao, nabago ba siya? Na-change ba siya? No. He did not separate from the Word. He did not separate with God. At tayo rin,
Kapag ang sino mang mananampalataya na may logos, hindi kayo hihiwalay sa Diyos kahit kailan. Amen? Our body should be the logos. Kanina alam niyo yung sinasabi ni Pastor Joe. Di ba sa baptism, kailangan nating mamatay. In order for you to die, kasi hindi ka naman pwedeng patayin ni Pastor, madidimanda kami. Amen po ba? Kaya nga kapag may binabautisman kami sa tubig, may, naranasan niyo yun? Yung lumalaban, yung ayaw magpaano. Oo, di ba? So, yung binabautisman ganyan, but ayaw, yung hanggang dito, yung lumulubog, ayaw lumubog yung, totoo ba, di ba? Why? Because they don't want to die. They don't want to die. Amen? Literally, they don't want to die. Amen? But no pastors, walang pastor na papatay ng babautismo. Pero sabi kanina sa atin, in order for you to die, kailangan mong lulukin lahat ng tubig. Tama. Amen? Kaya nga binabautismo ka sa tubig. Pero wala pong mananampalatay na. Tapos tatanungin mo, marami ka naman tayo, no? Kunti pa lang pasok. Sabi ko kanina, sabi ko nga, no? Kasi para mamatay ka, parang sinasabi doon, you must drown. Ang tawag doon, drain. At drown, tama, lumubog, di ba? Lumubog ka. Yung ilulubog ka talaga sa tubig, you're drowning, yung nalulunod. Ang mga nalulunod, kaya sila nalulunod because they drank many water. Hallelujah. At ganoon din po tayo. Unless you will have the logos, you will not die. Amen? The spoken word, pag namimili ka lang, literally, kapag binabautis mo, di ba? Yung nga, lumalaban yung, lumag mo! Amen? Sa totoo lang, yung binautismon ko yung yung biyanan ko sa Aurora, ganun din, ayaw din lumubog. Hirap-hirap, ayaw. Ang mga nabautismo ko, ayaw, si Tatay Mel. Si Tatay Mel, ayaw talaga. Ay, laki na katawan ni Tatay Mel, di ba? Dagat. Ang hirap-hirap eh. Umaalog na. Hindi mo mainom magbubog. But, I understand. Sabi ko kanina, ako nga totoo. Para mamatay kami, kailangan namin lunukin lahat ng tubig. And what is tubig? Word of God. Kaya marami sa mga church members hindi pa patay. They're still living. Why? Kasi pinipili ang salita ng Diyos. Amen? Kaya yung iba, pag tinanong mo, saan mo gusto mo bautismuhan? Pastor, pwede ba sa dagat? Namimili pa? Choosy? Pwede ba sa swimming pool? Amen? Meron kami church member, uwi na siya sa Mindanao. Pastor, uwi na po kami ng Mindanao. Pero gusto ko pong mabautismo. Sabi, paano yan tatay ka? Yung baptistry natin, sinira ni Pastor Joe. Kasi di ba pinagtayuan ng building. So sinira niya yung baptistry doon sa baba. Yun yung dating baptistry. Tapos sabi niya, Pastor, kailangan ko ng mabautismo kasi uwi na kami sa Mindanao. Sabi ko, tay, payag ka ba sa drum ka na ng bautismohan? Sabi niya, okay lang yan, kahit saan, basta may tubig. Sabi niya, oo naman, tay, hindi kita pwede bautismohan, walang tubig. Sabi ko, sa tubig talaga, tay, ako ganyan. So, pinuno ko yung drum. Pinuno ko yung drum. Tapos, sinampak ko siya doon. Sabi ko, tay, nananalig ka ba kay Yesu Cristo? Amen, Pastor. Kaya bumapayag po ako na magpabautismo kasi nananalig ako kay Yesu Cristo. Actually, ngayon wala na kaming balita sa kanya, di ba? He's already in Mindanao. Di ko alam kung patay na siya kasi matanda na siya noon eh. May sakit pa siya. Pabautismo po siya sa drum. Big sabihin, he's willing to die. Amen? Hindi niya hinayaan na yung maging hadlang kung ano man ito, swimming pool ba ito, dagat ba ito, ilog ba ito. Ang importante sa kanya, mamatay siya sa pamamagitan ng tubig. Romans chapter 6, di ba? Anyone who's being baptized in Christ already died together with Christ on the cross. Amen? Kaya, yun yung
Yun yung kanina sabi ko, Lord, salamat kasi totoo. Kasi dapat lahat talaga ng mababautismo namin, maintindihan nila, this is your death. Today is your burial. Mamamatay ka ngayon. Not physically. Amen po ba? But in your sin, amen po ba? Kailangan mong sampalatayanan na sa pangalan ni Jesus, kapag inilubog ka, nanampalataya ka sa salita, tinanggap mo yung logos, namatay ka. At ang mabubuhay na ngayon ay sa iyo ay si Kristo. And I think, as we understand this, mas lalo tayong titibay at tatatag sa pananampalataya natin. Amen? Hindi na tayo siguro pagdating ng araw, makita natin, kayong mga church members, kayong mga church workers, you will work according to in your faith. Because I have logos. Amen? Hallelujah. Because when Jesus Christ manifested as a man, actually tinawag siyang Jesus. But remember, He did not change. He is still the Logos. Of course, hindi niya pwedeng sabihin na, I am Logos, I am Logos. No. Diba? Actually, hindi niya nga introduce na I am God. Hindi niya sinabing I am God. Nung sinabi sa kanya, di yatat, sabi niya dito, di ba sabi sa kanya ng isang Pariseo, di yatat ikaw ay blaspheming against God. Kasi bakit? Ipinalalagay mo ang sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay kapantay ng Diyos. Ang sabi ni Jesus, ikaw ang sabi niya. Which means, totoo yan. Pero hindi, never. He said to his life na I am the Logos, I am God. Pero sa salita ng Diyos, pinatunayan that He is really Logos. He is really Son of God. He is really God. Bakit? There is no authority of the death in Him. Kaya once you have the Logos, the death has no authority in you. Wala nang karapatan. Amen po ba? Wala na magiging karapatan sa iyo yung kamatayan. Bakit? Because the Logos is life. And He is eternal life. Hallelujah. Kaya, hindi mo kailangan lumalim doon sa hindi mo na lumalim ka pa doon sa malalim na katuruan. That is only head knowledge. But, as you understand, Logos is in the beginning, He is together with God, and He is God, and He became man, He is the light, and He is the life. Sabi nga ni Juan, hindi ako ang ilaw, naparito ko para magpatotoo sa ilaw. And if you want light, kung gusto natin ng light, isa lang ang maliwanag. You have the Logos and you have the light. Lilitaw at lilitaw ang liwanag kapag nasa iyong Logos. Amen? Marami mananampalataya, but they are dark. Amen? Hallelujah. Bigyan niyo po yung katabi niyo. Nagliliwanag o nagliliwanag? Amen? Kasi di ba makikita natin yun? It manifests. Nagmamanifesto yun sa buhay natin. Kung madilim ba o maliwanag. Amen po ba? Kaya, in order for us to have that light, sabi niya dito, kailangan ang gawin mo natin. Kaya pala, I remember the word of the Lord in John chapter 15, verse 7. Tignan po natin. John 15, verse 7. Naiintindihan niyo po ba yung pinapag-aralan natin? Because this is what I understand about the Logos. Amen po ba? Sabi sa John 15, verse 7, kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hindi ninyo anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Ito, ginagamit natin about sa prayer. Gusto mo ng answer prayer? Sabi nila, ito, gawin mo. Manatili ka sa salita at manatili sa iyo ang Panginoon. Amen? Ano man daw hingin mo, ipagkakalob sa iyo. May napansin po ba kayo dyan? Di niyo po ba napansin na ang magsipanatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa Kanya? Actually, He mentioned salita and He mentioned Himself. Amen po ba? Which means, amen po ba? Sa pag-unawa ko dito, He speaks about the Logos and He speaks about the Rema. Hindi sapat na may Rema ka. Kailangan si Logos nasa iyo. Amen? That is complete. Kaya sabi niya, manatili ka sa akin, manatili din sa akin ang aking salita. Kasi aking salita. That is Rema. The spoken word. Tama po ba? Magiging maliwanag sa, hindi po sapat na nakikinig tayo. Hindi po sapat na napakinggan natin. The Logos
Logos should remain in us. Kailangan manahan siya sa atin. Amen po ba? Kailangan nararamdaman natin, I have really the Logos. Amen? Alam niyo po, paano natin malalaman si Logos na nasa atin? Isang bagay lang, malalaman ng Logos ay nasa iyo. Sometimes, yun, sinasabi ko nga po sa inyo na you cannot accept everything, hindi mo matanggap. Pero dumating sa pagkakataon na kahit na nag-a-against sa puso mo, you accepted it wholeheartedly. Amen po ba? Bakit? Dahil in the end, naintindihan mo, ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Di ba sabi ng Panginoon, what the Logos said, Lord, if you can remove this cup of suffering, kung pwede mo lang alisin ang saro ng paghihirap na ito. Di ba? Si Lord mismo nagsabi, the Logos Himself. Pero ang sabi niya? Ngunit hindi ang kalooban ko masunod, kundi ang kalooban. He's really, di ba? Kung siya masusunod, wag na matuloy. Pero siya Logos siya eh. Dahil Logos siya, wala siyang magagawa kundi sundin ang salita. Bakit? Because He's God and He's the Word. Amen po ba? He is with God. Amen po ba? Because when you have the Logos, you are always with. Maraming mananampalataya sinasabi niya, God is with us. Di ba? God is with us and we are with God. Amen? Pero totoo hindi. Unless the Logos is in you, God is not with you. Like the Logos, sabi niya, the Logos is with God. Yung kaninang binanggit sa atin sa salita ng Diyos in John, di ba sa John chapter, yung binanggit ni Pastor John kanina sa atin, nung tinuro niya sa atin na once you accept, pag meron kang salita, sabi niya dito, ang tawag sa inyo ay God's. Di ba? Di ba sabi doon? I think that is in John chapter 10, amen, di ba? Sabi niya dito, John 10:35. Juan, kabanatang 10. Di ba? Mga Diyos kayo, tama. Amen. 10:35. Sabay-sabay po tayo. Kung tinawag ninyo mga Diyos, yung mga dinatnagang salita ng Diyos, sabi niya, hindi mangyayaring sirain ng kasulatan. Amen po ba? Kasi, sabi niya, you are called gods when you have the Word of God. Yung Word of God na sinasabi diyan, it is Logos. Amen po ba? Totoo po na tayo po ay magiging katulad niya, but not equal. Tandaan niyo po yan, ha? Magiging katulad natin siya, kahit si Pablo sinabi niya, di ba? Kung ikaw man ay nakikipagtiis kasama ni Kristo, ikaw na rin naman ay dadakilain katulad ni Kristo. Katulad, but not equal. Siyempre, He's still our Master, He's still our Lord, He's still the King of Kings and the Lord of Lords. Tama po ba? Pero nakakatuwang isipin, but if you will overcome, para tayong kabantay ng Diyos. Bakit? You will be my husband, you will be my wife, and I will be your husband. Kaya di ba, pagdating sa Book of Revelation, ang sabi dito, the bridegroom said, come, and the bride said, come. Pareho na silang nag-i-invite. Amen? And the Word of God said, those who will overcome will also sit to judge. Amen? Hindi tayo ka-equal ng Panginoon, pero binibigyan tayo ng karapatan ng Diyos kapag tayo naging matagumpay. Tayo mismo mahatol. Yung mga umusik sa atin, yung mga hindi tumagal ng salita ng Diyos na pinangaralan natin, tayo ang mahatol sa Kanya. Di ba sabi ng Lord, hindi ako naparito para hatulan kayo, pero may hahatol sa inyo. Sino? Yung salitang sinabi ko sa inyo, ang hahatol sa inyo. Naintindihan po ba natin sa gabi nito? How important is the Logos in our lives? Gaano kahalaga si Logos sa buhay nung naintindihan ko ito, wow, now, sabi ko, Lord, now I understand how important your Logos in my life. Amen. Akala namin, sapat na tanggapin namin sa Yesu Kristo, sapat na yung manalig kami kay Jesus, na sinasabi namin kami mananampalataya ni Kristo. Hindi pala. Because the starting point, amin po ba, ang pinakamahalaga sa lahat,
maintindihan mo na may logos. At yung logos na yun ay kasama ng Diyos sa pasimula at ang logos na yun ay Diyos. Kaya kahit na sabihin mong tinanggap mo sa Yesu Kristo, hindi mo tinanggap ang logos, sinungaling ka. Kasi lahat nag-umpisa, si Kristo ay nag-umpisa sa pagiging logos. Kaya siya naging Kristo kasi naging masunurin siya sa salita. Tama ba? He became Christ because of His obedience. Bakit siya naging Kristo? Bakit siya naging tagapagligtas? Dahil nagkasala tayo? No! Definitely no! Naging Kristo si Jesus. Bakit? Because He obeyed God's, the Father's command. Amen? Kasi kung sasabihin po natin na namatay si Jesus Kristo dahil nagkasala ang tao, God is not good. Bakit? Hinayaan niya muna tayo magkasala. Pero hindi eh. Plano na yun. From the very start, kaya nga nung sinabi doon na from in the beginning was the Word, the Logos, and the Logos is with God, and the Logos is God. Ibig sabihin, kasama na yun sa plano. Hindi pa tayo ninilikha, kasama na yun sa plano. Amen? Kaya, nung si Eva at Adan ay nagkasala sa Hardin ng Eden, actually, at that time, pwede nang i-judge ng Lord. Because He's God. Pwede niya nang hatulan ang tao. Amen? And then, ano niya na lang, ang tawag ito, palitan niya na lang. Tama ba? Makapangyari naman siya. Total, palpak naman itong Adan na to, di palitan na lang ng bagong Adan. Tama? Pwede? Pwede. But because He has already planned, tandaan natin, ang Diyos hindi pwede magbago. Sa kanyang panukala at sa kanyang plano. Promise. Sa kanyang pangako. Hindi pwede magbago. Kaya kung anong sinabi niya, gagawin niya. Kaya nung nagkasala ang tao, ang ginawa lang niya, He separated him with God. Dahil may kasalanan ka, hindi ka na pwede lumapit sa akin, itagwin na siya sa Hardin ng Eden. Kasi baka makain. Tignan niyo, napakabait ng Lord. Baka makain pa niya yung puno na nagbibigay buhay, hindi na siya mamatay. Amen? Pag hindi na siya namatay, forever na makasalanan na siya. God is good. Kaya itinaboy siya sa Hardin na Eden. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi! Why? Isinilang si Seth. Nung isinilang si Seth, nagtayo na naman ng isang pananampalataya ulit sa Diyos. Actually, sinisira ng Diablo hanggang sa lumitaw ang Tower of Babel. Sinira na naman niya ang plano. Amen po ba? Lahat sinisira ng Diablo. Pero ang Panginoon taga-bilta kasi meron siyang pangako, meron siyang plano. Amen po ba? That's why, from the moment that God called people of Israel, it took thousands of years para lumitaw ang Kristo. Akala nila nun wala na eh. Kaya nga sabi ni Prophet Simon, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita at nahawakan ng Kristo. Kasi, yun ang pag-asa nila. Ang tagal-tagal. Ngayon, isinilang, di ba? After 8 days, dinedicate si Jesus, dinala sa templo. This is it. Pwede na ako mamatay. Amen? Alam niyo po, yan ang sinishare ko kapag may dedication ako. Lahat na gusto mag-witness, kailangan handa na mamatay. Opo, kasi di ba, sila, witness, di ba? Gusto mo mag-witness, di ba? Gusto mo witness si Kristo. Sabi niya, handa na ako mamatay. Kaya alam niyo, meron kami yung nag-witness, ay ganun pala, yung nag-witness. Kasi mamamatay. Amen? Hallelujah! Ganun po yun, katindi. When you met the Lord in your life, you are willing to die. Amen. Ang tanong, nakilala niyo na ba ang Panginoon? Kasi kung hindi niyo pa nakikilala ang Panginoon, hindi pa kayo handang mamatay. Pero kapag nakilala mo na ang Panginoon, handa ka na mamatay. Kasi bakit? The satisfaction of our lives is to let the Lord. Siya ang buhay eh. Kaya si Pablo, hindi siya nanghinayang. Hindi ako mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kahit yan ay karamdaman, kahubaran, pag-uusip, kahit kamatayan. Walang makapag-iwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo. Handa siya mamatay. Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ, and to die is gain. Ano
ang pinakamahalaga sa lahat kay Pablo? Mabuhay? Hindi. Ang pinakamahalaga sa kanya, Logos. Amen? Ganun kabigat. Kaya kung hindi ka pamiling mamatay ngayon, it means hindi mo pa kilala ang Panginoon. Amen? Sa church, naalala ko nun sa church na lumindon habang nagpe-prayer ko. Lord, oh God! Ikaw yung nababasa, tapos lumindon. Nakita na, bakit tumatakbo yung kapatid mo? Hallelujah, nawala, bigla sa prayer. Ibig sabihin, natakot mamatay. Hallelujah. Sometimes, yun kwento lang, pero naniniwala ako na once na talaga tayo ay nakikristo na, wala na. Surrender na tayo. We're willing to die. Amen? Kahit na anong mangyari, Lord. Kahit na may di ba sabi nga dyan sa mayaman, di ba gusto mo ng buhay na walang hanggan? Umuwi ka. Sinubukan lang siya ng Panginoon. Kasi gusto mo ng buhay na walang hanggan eh. Umuwi ka. Pagbili mo lahat ng ari-arian mo. Kasi kailangan mo maging zero. Kailangan mo wala lahat sa'yo. Kailangan ako lang yung meron ka. Oh, anong meron kayo ngayon? Meron ba kayo kaymanan? Meron ba kayo? Di ba? Meron ba kayong mahal sa buhay? Di ba? Sabi niya, pakakasal ko lang. Pwede bang hindi ako matin? Di ba? Sabi nung sa Bible? Sabi niya, nahanda na yung piging. Paano yan? Kakakasal ko lang. Hindi ako pwede. Yung isa naman, kabibili ko lang dalawang baka. Isisingkaw ko pa. Amen? Ikaw, pupunta ka ba? Hindi, palilibing ko muna yung tatay ko. Marami silang priority. Kayo, sinong priority niya? Anong meron kayo? Amen po ba? Kasi kapag si Logos lang ang meron sa'yo, dyan ka, dito ako kay Logos. Kung papipiliin ko ngayon, kayo ngayon, yung meron kayo o si Logos? Si Logos. Logos. Parang sakit-sakit ang Logos nyo na Logos ang pinili ninyo. Iiwanan ko na lahat. Logos na. Parang sakit, di ba? Pero sa totoo lang, yun ang gusto ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Sabihin nga po natin, oh my soul, receive Logos. 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 Hallelujah. Yung mararamdaman na natin na, amen. Mawala ka na, wag lang si Logos. Amen? Hallelujah. Yung asawa ko po kasi Logos. Logos to siya. Logos. Meron siyang Kaya kung papipiliin po ko ng Logos o Logos, pipiliin ko po si Logos. Because my wife understands. Alam niya kasi, amin po ba, na bago niya ako naging asawa, pastor na ako. Amin po, na mahal ko siya, bilang asawa. Pero wala nang higit pa sa pagmamahal natin sa Panginoon. At alam ko, yun din ang gusto ko sa kanya. Mahal niya ako, pero kailangan mas mahalin niya ang Panginoon. Because I'm not perfect. Amen? Pag umalpak ako, baka iwanan niya ako. Pero, ang Panginoon hindi papalpak. At hindi siya ipapahiya. At hindi siya iiwan. Diba? Kaya, mas piliin natin ang Logos. Do not make yourself separated to the Logos. Yan ang pakiusap sa atin ng salita ng Diyos. Ngayong naintindihan na natin, wow, ang kailangan ko from the very start, ipinaunawa sa akin yung na sa pasimula, Logos. Ibig sabihin, wala na. Hindi niya naman sinabi, sa pasimula, langit at lupa. Sa pasimula, kayamanan. Sa pasimula, karir. Hindi. Sa pasimula, Logos. Kasama ng Logos, wala kang choice. Yung walang pagpipilian. Yan ang ibig sabihin ng John chapter 1 verse 1. Wala kang pagpipilian. Because the beginning is the Logos. And the Logos was with God. And the Logos was God. May pinamili ba sa'yo? Wala. He is only the beginning. Gusto mo ng Diyos? The Logos is with God. Gusto mo ng Diyos? Logos is God. There is no choice. Wala na tayong pagpipilian pa. Kaya, ang magiging desisyon natin, Lord, I want Logos in my life. Hallelujah. Tanging si Logos lang ang kailangan ng bawat sa atin. Si Logos ay sapat na. Kanina, inawit natin kanina, di ba? Sapat na at higit pa.
Hallelujah. Na kahit na anong gawin na kaaway, amen po ba? Kahit na salpakan tayo na maraming kayamanan, kasi ganyan ang ginagawa ng diablo, para i-avoid tayo kay Jesus. Amen, kay Jesus. Nung nag-aaral ako sa Bible School, sabi sa akin ng diablo, ay, nakakatakot mag-pastor. Pag naging pastor ka, mahirap. No? Lagi na lang sinasabi nila, anong trabaho niyo po? Pastor lang. Amen. Di ba sabi niya, kayo pag nagpapakilala, saan kayo nagtatrabaho? Pastor lang po ako. Ganyan po yung mga bukang bibig ng mga pastor. Kasi very humble, pastor lang po ako. Pero hindi nilalang ang pastor. Kapag sinabi mong, ano pong trabaho? Pastor ako ng Panginoon. Amen. Kasi why? Hindi ka nagmamalaki, pero alam mo kung sinong tumawag sa'yo. Hallelujah. Amen. Saan ka nagtatrabaho? Wala po akong trabaho. Lingkod po ako ng Panginoon. Wala po akong trabaho. Manggagawa po ako ng church. Amen? Hallelujah. Kasi bakit? Mahalaga yung tinanggap mo. Mahalaga kung ano yung meron ka ngayon. Kasi iyan ang wala ang sanlibutan. Di ba sabi ng salita natin sa John chapter 1, ito ang hindi masusumbungan sa sanlibutan. There is no such light in this world. Everything is darkness. Amen. Tingnan nyo nga po sa church natin, tayo lang ang maliwanag sa labas. Madilim. Amen. Yan, madilim mo. Literally. Amen. Madilim. Which means, I think, only the church has the light. Tanging church lang ang may light. There's so many religion in this world. Pero alam niyo po ba na hindi pinag-uusapan yung light sa church, sa mga religion? Ano po ba? Ano pinag-uusapan sa religion? Yung ritual nila. Yung, amen po ba? Yung kanilang mga kinagawian. Amen. Hallelujah. But in the church, hindi natin pwede itong mabago. Di ba? Katulad na mensahe ng Sunday, ng Lord's Day natin, everything was subjected to changes. But the church, kahit na anong mangyari, matakpan ng mundo ito, ang church hindi pwede mabago ang tuturo. Si Kristo lang. Only church is for the Logos. Only church is for the Word of God. Only church is for the truth. Hallelujah. Kaya nawa, mga minamahal ko sa maikling pag-share natin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Naintindihan po natin at sapat na po ito para maunawaan natin mabuti, I am into the Logos. Tayo pong natin tumayo sa oras nito. Tumawid po tayo ng isang awitin sa Panginoon. The heavens declare your glory. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Let us declare, kaming lahat ay sa iyo, Panginoon. Amen. Na kahit na anong mangyari. Praise the Lord. Hayaan po natin ang buksan ang puso natin habang inaawit natin ito. Hindi lamang ito isang awit, kundi manalangin na nagsasabing, Lord, kami ay sa iyo. Kami lamang ay sa iyo. At ikaw ay sa amin. Kalangitan ay napupuri, mga bansa'y lumuluwalhati, at sa dakong ito'y lahat magpupuri. Kaming lahat ay sa'yo. Minsan pa, kalangitan may nagpupuri. Kalangitan may yes, God. Mga bansa'y lumuluwalhati, at sa dakong ito lahat magpupuri. Kami lahat ay sa'yo. Yes, God! Hallelujah! Magbalik ka, O Kristo, sa buhay ko at puso ko. Yes, God!
how important is the Logos in our lives. Maaring nasaktan tayo, maaring tinamaan tayo, maaring nagawa natin ang mga bagay na sambit sa gabing ito. But don't worry. This is really our chance to get over and be changed. Mabago ang puso't isipan natin. Nasasabihin natin sa Panginoon, Lord, sapat ka na sa buhay namin. At ikaw ang kailangan po namin. Patawad, O Diyos, sa lahat ng mga nagpagkakasala, nalilibot ka namin. Tulad ng iyong bayan, hindi ka namin tinanggap. But today, tonight, kaya mong tanggapin ka namin uli ng buong puso. At ikaw mabubuhay sa amin. Na kahit na anong mangyari, hindi kami matitinag, katulad ni Pablo. Na kahit na mayroong pagtatalo sa aming isipan at puso, ikaw pa rin ang aming pananaligan sa aming buhay. Church, let us overcome. Papagtagumpayin natin ang ating mga kaluluwa at spirito sa mga gawa at lalang ng kaaway, pandaraya ng diablo sa ating mga buhay. Let us all shout, "Oh my soul, overcome." Let us pray out together. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. And oh my soul, overcome. Ang maraming Diyos, salamat Panginoon God sapagkat tunay na narinig namin ng mensahe napakalaga para sa buhay ng puso sa amin. Thank you Lord sapagkat ibinigay mo sa amin ang Logos. Panginoon, salamat Panginoon sapagkat malaya na kami Panginoon Diyos. Patuloy mo kami Panginoon God na binigyan ng pagkakataon na maklamaan ang salita mo sa buhay ng puso sa amin. Hallelujah! Nagpasalamat God now na naiintindihan namin ang lahat ng bagay, O Diyos. We will walk, we will live into the Logos. All into the Logos, O God. Kaya na, Panginoon God, na ikaw, Panginoon God, ang lubos na magaling. Makita sa buhay ng puso sa amin. Patuloy na ikaw masunod, Panginoon Diyos. At gagawin namin ang lahat ng bagay na niloloko mo para sa amin. To overcome! To overcome, Panginoon Diyos. Meron kami mga witness. Meron kami, Panginoon Diyos, mga kailangan. But through the Logos, O Lord God, we will overcome. Through the Logos, we will overcome. Kaya naman naman, ayaw mo na ang tabayanan ng aming pananampalataya. Mas lalo ka namin makilala sa aming mga buhay. There is no really choice because you are the beginning and you are with God and you are God. Kaya hindi kami mapayag na mahiwalay pa sa iyo. Hindi kami mapayag na maagaw ka sa buhay ng nasa mo sa amin. Hindi kami mapayag na mawala kami sa iyo. Kaya mag-remain kami sa iyo at mag-remain din ang salita mo sa buhay ng nasa mo sa amin. Ingatan mo, Diyos, ang lahat ng narinig namin. Ikaw lamang, O Diyos, ang tunay, Panginoon Diyos, sa kumilos. Ikaw lamang ang tunay na gumawa sa buhay ng puso mo sa amin. Father God, like our prayers, let my soul overcome. Let my soul overcome. Let my soul overcome. Let my soul overcome. Yan ang patuloy namin dalangin sa iyo, aming Diyos. Ikaw ang gagalaw at magahari sa aming mga buhay. Thank you, Jesus. Father God, thank you for all the pastors and workers and members who are here. Lord, tunay nga po, Panginoon, na hindi nagkataon ang pagtitipon ito. We came from different places, pero hindi mo sinayang ang pagkakataon upang kami ay turuan at upang kami matuto. We humble before you, Father God. Patawad, Panginoong Diyos, kung kulang ang pagkilala namin sa iyo. Patawad, Panginoon, kung minsan, yes, we hear your word. Yes, Lord, we accept your word. Pero malayo ang pagtanggap namin sa iyo ng lubos. Because we only lean to our own understanding. Mas nagtitiwala kami sa aming kalakasan,
Mas nagtitiwala kami sa aming sariling kakayanan, mas nagtitiwala kami sa aming karunungan. Pero tonight, Panginoon, tinuruan mo kaming bitawan ng lahat. At ikaw lamang ang aming damputin, kilalanin at tanggapin sa aming mga buhay. Lord, salamat sapagkat mahal mo ang iglesia ito ng Philippine Holy Joy Church. Thank you for allowing us, Lord, to have other churches, O God, para po makinig ng iyong mga salita. Because we are only one family. Ano man ang aming kinabibilangang church, ano man ang kinabibilangan naming denomination, we're still one body. And thank you, Lord, for this opportunity, Lord. Thank you for providing everything that we need in this seminar. Thank you for the joy and the strength, O God. And thank you for the peace. Ama, salamat sa gabing ito sapagkat walang inantok sa amin. Ginising mo ang kaluluwa namin at Espiritu, O Diyos, upang matuto kami. Lord, sa aming pagtulog sa gabing ito, patuloy namin pinagkakatiwala. At bukas ng umaga, i-restore mo ang kalakasan ng aming pisikal upang patuloy kaming mag-aaral at magtuto sa iyong mga salita. Dahil ikaw lamang ang kailangan namin. Panginoong Diyos, hayaan mo bantayan mo kaming lagi. Ilid mo kami, O Diyos, sa lugar nito ng banal na Espiritu Santo. At katulad din namin, lahat ng mga naiwan namin mga mahal sa buhay, ingatan mo sila. Asawa, anak, kapatid, Panginoong Diyos. Lahat ng aming mga mahal sa buhay na iniwan namin for the sake of this seminar. Lord, let them also be blessed as you bless us, O Lord. At pag-uwi namin, magiging source of blessing din kami para sa kanila. Sapagkat ikaw ang nagturo at nagtuwid sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa lugar. See you tomorrow sa ating pong morning prayer at 5 o'clock in the morning. And please take your coffee at the back. Bago kayo matulog, pwede po kayo magkape. God bless you all.